Ang salita ng Diyos. Basa po tayo ulit. Ang title pa rin ng babasahin natin is si Jesus sa harap ni Pilato. So covered pa rin to. 3 parts pala ito. 3 parts pala ito doon sa aking partition. So yung first part, 11 to 14. Ngayon naman, 15 to 23. Tapos 24 to 26 bukas. So ang salita ng Diyos, Mateo Kapitulo 27, versikulo 15 hanggang 23 ngayong araw. So, basa na po tayo. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, Passover, the feast of the Passover, nakaugalian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo na pipiliin ng mga tao. Kung sino man gobernador, nakaugalian na dun sa Israel, kung saan man region yon, tuwing pista ng paglampas ng anghel, feast of the Passover, the governor will be releasing one prisoner. So, 16. Noong panahong iyon, may isang bilanggong kilala sa kasamaan ng... basahin ko lang po ulit. Noong panahong iyon, may isang bilanggong kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Barabas. Si Barabas. Barabas. 17. Nang magtipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Pontius Pilate, sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Minsan, may narealize ako dito na binasa ko ulit. Parang pinoprovoke pa ni Pontius Pilate dito na yung mga tao na wag palayuin or wag palayain or wag piliin si Jesus. Kasi pwede naman niya sabihin, sinong gusto niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus? Dinagtungan pa niya. Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? And that's according to plan. Kasi kailangan ma-instill din sa mga tao na yon. Probably without Pilate even knowing, or maybe he knows what he's doing. But everything should stick with the plan. And the plan is our Lord Jesus Christ be crucified. And the Pharisees and the people that are following the Pharisees, the Sadducees, the scribes back then, especially on this specific moment, should stick with the plan to crucify our Lord Jesus Christ. So, let me just continue reading verse 18. Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Ngayon ko lang na-realize it. So, alam niya. Okay. So, alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Okay, so parang he called Jesus the Messiah in front of them when he asked them to choose between Barabbas, and Jesus, which is the Messiah, as he said it. Okay. So, noong una medyo happy ko, alam kaya ni Pilato or sinasadya kaya ni Pilato? Mukhang may idea siya kasi alam niya na yung inggit ang dahilan. Kasi he didn't find any reason for him to crucify Jesus or for him to punish Jesus Christ, the punishment of death. He DNF'd. So he knows that it's just envy. Alright, verse 19. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe, huwag mong pakialaman ang taong yan na walang kasalanan, sapagkat nagbabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Claudian knew because she dreamt about our Lord Jesus Christ. But by the way, Claudia is the wife of Pontius Pilate. 19. Let me just read it back. Habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa
ng ganitong mensahe, huwag mong pakialaman ang taong iyan na walang kasalanan sapagkat nababagabag ako ng gusto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. But before that, let me just check because I might be sharing wrong information here. Let me just Google it up. Maybe Wikipedia could help me on this one. Who is the... I believe I've read it, but I cannot recall exactly where. Who is the wife of Pontius? Pontius Pilate. I believe the name is Claudia, but I might be wrong. Claudia, Proculia, or Procla. There you go. Matthew chapter 27, verse 19. It's coming. I do apologize. I have to research because I thought I'm sharing incorrect information with you. It's Claudia. The name of Pontius Pilate's wife is Claudia. Verse 20. Huwag mong pakialaman ng taong yan na walang kasalanan sapagkat nababagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Verse 20. Ngunit sinulsulan, ano ba sa English yung sinulsulan? Persuaded, and hindi not provoke, persuaded, given thoughts. Persuaded is the closest word that I could think of. Ngunit sinulsulan ng mga namamahalang pare, but the Pharisees persuaded. Yeah. Ngunit sinulsulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. So, the Pharisees and the scribes and all those who are leading them, the people, the Jews, they persuaded them to choose Barabbas instead of Jesus, so Jesus could die. Alright, 22. Nagtanong pa ulit si Pilato, ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesias? Again. But it has to happen. They need to be provoked. The Pharisees, the scribes, and the Sadducees needs to be provoked. Yung mga tao naman, the people back then, who's standing in front of Pontius Pilate and shouting, crucify him, crucify him. They are just following the deception of the Pharisees. That this is a blasphemer. He's calling himself God, but he cannot save himself. He's calling himself as God. He's counting himself as God. But he's just a mere human being. And he's just 33 years old. Or more or less 40 years old. 30 to 40 years old. So he's a liar. So we need to crucify him. So something like that. Alright, let me just read back. Verse 22. Nagtanong pa ulit si Pilato, ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesias? Sumagot ang mga tao, ipako siya sa krus. May exclamation point kasi. Ipako siya sa krus. 23. Tinanong sila ni Pilato, bakit? Ano ba ang nagawa niyang kasalanan? Let me just read it back. Tinanong sila ni Pilato, bakit? Ano ba ang kanya nagawang kasalanan? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Alright. So, what I can see here is Pontius Pilate knew, according to the text, because he knows the reason why they brought Jesus Christ in front of him, in his presence, because they are envious of our Lord Jesus Christ, and they have hidden agenda. They just want to eliminate him because he cannot find any fault, and he didn't found any. But maybe it is his strategy to remove the burden of unaliving Jesus
from his hand. So he's just passing it unto the people, but he wants the people to force him. So at least he could say, it's not on me, it's on you. So anyways, our Lord Jesus Christ given his life, not the Pharisees, not the Sadducees, not the scribes, not the people around him, surrounding him during that time, and not Pontius Pilate, and not the Romans. Our Lord Jesus Christ freely given his life because he loved us so much. The Father, the Son, and the Holy Spirit loves us so much. They are just one God. And it has to happen, because if not, we're doomed to hell. Without our Lord Jesus Christ, we're doomed to hell. A lot of other religion will tell you, you can save yourselves. Just cover up your sins by being good. But if you've asked them, so your God is blemished because he's going to allow to enter his kingdom people who are blemished without cleansing them? Because how could they cleanse themselves if they are just covering their sins and they're bringing their sins with them? If they go to the heaven that their God, small letter G, promises. God requires perfectness, holiness, and righteousness in heaven, because the only being that is in heaven is perfect, holy, and righteous. And right now, it is God. We have to be perfect, holy, and righteous, which we could never be. Even we were given 1,000 years each, we could never. We could only be perfect, righteous, and holy if we allow the blood of the Son to cover us. So the Father will only look at the blood of the Son and will just neglect or reject or ignore the bad deeds and the good deeds that you're trying to do. The bad deeds that you've done and the good deeds that you're trying to do to cover up the bad deeds, the Father, God, will not look at it, chose to not look at it, and chose to only look at the blood of the Son, which is holy, perfect, and righteous. AKA, if we allow the Savior to save us, we are already saved. If we allow the Savior to save us, we are already saved. And that will only happen if we accept to ourselves that we are sinners, need saving, and we couldn't clean ourselves. But the only one who could clean us from our sins is God alone. It's our Bible reading for today. I'll be seeing you tomorrow. God bless you all. Keep safe. Bye for now.